So yun mga sangkay, magandang araw. Ito isang comment. Ikwento mo naman kung paano ka nagsimula sa tinapay journey mo, simula empleyado hanggang magkaroon ka ng sariling negosyo. Istorya daw ana sangkay, makuha lahat motivation. So yun sangkay, bali nag-start ako magtrabaho sa isang bake shop. Kilalang bake shop sa Samar mga sangkay. Is magsi 16 years old pa lamang ako noon. So bali hindi na nga ako nakapagtapos sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pinansyal. Mahirap sa kung sa mahirap, alam natin yan mga sangkay, lalong-lalo na kung first time pa lang natin na mamasukan. Umabot rin ako ng halos 6 or 7 years doon sa Samar sa bake shop mga sangkay, at lumipat naman ako dito sa Maynila. Nagbakasakali ako dito na makahanap ng medyo mataas-taas ng sahod. Sa kasamaan palad mga sangkay is mas lalong lumiit yung aking sahod kumpara doon sa aking inalisan mga sangkay. Kumbaga yung usapan namin hindi natupad yung sinabing sahod na ibibigay sa akin. So bali yung usapan na yun is nangyari yun nung nakaluwas na ako ng Maynila. Wala nang atrasan yung mga sangkay dahil nandun na ako eh. So bali ang sabi naman sa akin, kapag maganda daw yung performance ko ay magdadagdag naman daw sila or tataasan naman daw yung sahod ko. So yun nangyari nga yun mga sangkay dahil inayos ko naman yung gawain ko, yung trabaho ko. So bali yun, nadagdagan nga yung aking sahod at tumagal din ako sa kanila ng halos 6 na taon bago ako umalis. Umalis ako sa kanila mga sangkay na mayroong konting ipon. So bali lilipat sana ako ng trabaho sa isang factory para pandagdag puhunan para makapagsimula sana ng maliit na bakery. Pero ang nangyari yun mga sangkay, hindi ako nakapagtrabaho sa isang bakery dahil meron ako nakitang bake shop na nagsarado. Dalawang matanda yung may-ari mga sangkay. So bali tinanong ko, dahil may nakalagay sa kanila bakery equipment for sale. Bali tinanong ko kung magkano yung gamit nila sa bakery na binibenta nila. So bali nung sinabing 26,000 lang mga sangkay, lahat na yon. May oven, dough roller, lamesa, bread rack. Pwede ka na talaga sangkay mag-start ng maliit na bakery. May kalumaan na mga gamit mga sangkay pero pwede pa talagang pagtiyagaan. At ayun na nga nangyari na mga sangkay, nakuha ko nga yung equipment na yun, mga gamit na yun sa bakery. Eto na ngayon, kukuha kami ngayon ng pwesto. Ang problema ko naman is kung paano ko pagkakasyahin yung natitirang pera ko. Dahil may down sa pwesto at bibili pa ng mga ingredients. Bali yung pwesto nga palang nahanap ko mga sangkay is 2,500 lang. Maliit lang mga sangkay, saktong-sakto lang talaga yung mga gamit. Sa maniwala at sa hindi, isa ilalim po kami ng oven na tutulog ng aking mag-ina, aking asawa at saka isang anak. At bali yung aking mga ingredients na binibili noon dahil nga yung aking puhunan ay hindi pa sapat talaga mga sangkay is kilo-kilo lamang talaga yung simula ko noon sa pagbibili ng mga ingredients. Napakahirap mga sangkay. Tuwang-tuwa na ako noon dahil magkakaroon na ng sariling bake shop. Pero nung nagsimula na kami, naisip ko dun sa time na yun mga sangkay is hindi pala ganun kadali. Napakahirap. So, bali dahil ginusto natin, ginawa natin to ng paraan mga sangkay, hindi talaga ako sumuko. At ito hanggang ngayon mga sangkay ay ilang taon na tong maliit na bake shop ko. Kahit pa paano ay nakapagpundar na rin ng sariling bahay. At kung dati yung service namin is dipadjak lang, bisikleta lang, nakapundar na rin kami ng motor. At higit sa lahat ay naibibigay ko yung pangangailangan ng aking mga anak, ng aking pamilya, lalong-lalo sa aking dalawang anak na nag-aaral ngayon. Yun ang mahalaga mga sangkay, yung maibigay natin yung kanilang mga pangangailangan at wag nilang maranasan o hindi nila maranasan yung hirap na ating dinanas noon. Yan ang ayaw natin mangyari sa ating mga anak.